God bless everyone. Meron tayo ditong dinating na isang Panasonic. Ayan. Panasonic Tudor refrigerator. Ayan. Yan ay isang Econavi inverter. Ayun, no? Tudor yan na hindi siya brushless. Ayan. Ang sabi ng ating minamahal na customer ay dinipros lang daw niya to. Nung madipros niya at tuloy niyang panda rin, ayun, naging problema. Ayaw na lumig, kaya dali-dali nagpunta sa atin at pinatingnan niya sa atin yung refrigerator na to at tinatingnan kung ano nga ang problema. At yan ang ating tutuklasin sa mga sandaling ito. Titingnan natin kung ano naging problema ng refrigerator na ito. Ito ay Tudor inverter na hindi siya brushless. So sabahan niyo po ako. Gagawin natin to mga master. Sisikwatin lang natin sa rito sa lugar na to. Ayun. Dito natin siya puputulin. Ihanap lang natin ang magandang pwesto. Putulin natin itong kapilyari. Wala nang laman. Wala nang laman. Ayan o. Ganito, huwag nyo masyadong ititin. Kagatlan mo lang. Saka mo siya babasagin ganun. Ayun o. So meaning wala. Parang bumumba pa ng langis. Ayan o. So malalaman natin maya-maya lang yan. Katingin natin dito. Bali ang ating unang ililigtas tong kanyang suction line. Linisin muna natin to. Alam nyo yung technique para maganda yung hinang. At saka hindi tayo mahirapan magpakapit. Linisin muna yung kakapitan. Pagka yan eh malinis na malinis, madaling kumapit yung panghinang natin. So yan, sinarado natin. Magliligtas tayo ngayon. Karga natin siya ng 110 PSI. Yan, titingnan natin kung hindi siya bababa. Bibigyan natin siya ng 2 oras para sa pagliligtas natin. So yan, palibasa ay suction line. Ay check din natin to. So yun. Ayos, walang leak. So hihintayin natin ang maya-maya pa, 2 oras at obserbahan natin. Hindi pa natin chine-check yung condensing unit na yan. Mamaya na pagkayaan natin evaporator section. So yan nga, palibasa nga ay after 3 hours ay hindi man nagbago yung kanyang pressure. Meaning na walang butas yung kanyang evaporator section. Talagang yung condensing unit lang ang may butas. So ang gagawin natin dito, i-release na natin yan. At dito naman tayo sa condenser magpa-process. I-release natin yung kanyang pressure. So lilipat tayo dito sa condensing unit. Ilabas natin yung filter. So palibasa nga nakita natin na may langis dito sa lugar na yan. Ayan. Ay puputulin na natin para makapag-process tayo ng panibago. Kung meron pa siyang ibang leak ay dito sigurado na tayo meron yan kaya gagawin natin, tatanggalin na natin yan. Magpuprocess na tayo ng panibago para sa condensing niya. Putulin lang natin dito. Yan. Ang ginagawa ko rito pagka ako ay nagte-testing pa lang, lalo na dito sa mga R600, palibasa alam ko nga ito na ito nagliliyab. Ang ginagawa ko, pinuputol-putol ko na lang. Dito tayo ay maglalagay ng charging line sa lugar na to. So yan, hinangin natin to para makapagligtas tayo sa condensing unit niya. Takpan naman natin to. So yan, magpuproceed naman tayo ng pag-blasting gamit itong ating 141B. Masalinan ko na to. Ayan na siya, may laman na siya. Yan o. Yan. Laman na yan. So gamit yung ating DIY na compressor, yun ang ating pang-plasting muna. Yan, abutin ng 100. Medyo matagal lang lumabas yung ating 141B pagka nandiyan sa may evaporator section kasi nga maliit. Pero tatagayin lang natin, lalabas din yan.
So yan, initira natin siya ng pangmalakasan. Final flushing natin yan dito sa condensing unit natin. So yan, at sinala natin sa kamay natin at wala na talagang langis o stain man lang. So okay na yan, condenser natin, malinis na yan. Lilipat tayo sa evaporator naman doon. So mag-heat na. Yung galing sa evaporator, medyo matagal lang. Pero lalabas din yan. Ubos ang kanyang langis sa loob. Yan o. Basang-basa o. Sa dami ng lumabas. Ayan, wala na. Malinis ng system natin. Evaporator section at saka condensing unit. Okay, so alright na yan. So ipoproceed na natin yan. Idudugtong natin lahat yung kanyang tubing. At ito yung ating filter dryer. Inihantahan na rin natin. At pagkatapos natin yan, babakyumin natin yan tayo magkakarga na. So dahil nga sa tayo ay nag-flushing ngayon, dami nating nakuhang langis sa kanyang evaporator section at saka sa condensing unit, ay hindi tayo magdadagdag ng langis. Kailangan ibalik natin yung tumapon na langis na yon para hindi kapusin ng langis yung ating compressor. Ayan. Lagay lang tayo ng lagay. Bali, pangatlong sali na po ito. Ayan. Kailangan may kumpleto natin yung kanyang langis na mailalagay natin sa kanyang compressor dahil kung hindi, may pagkasunog siya. So, yan. Okay na yan. Lagay natin itong ating filter dryer. Ayun, oh. Laro-laro lang yan. Pagka bumaga na, pulang-pula na, saka natin tilahin ng sabay silip sa ating ayan, salamin. Ayun, oh. Ang ganda. Alright. Sabay binabahan natin siya ng 105 PSI. Ayan. Obserbahan natin ng 2 oras kung hindi siya magbabago. So yan, after 2 hours, ayan, hindi man lang gumalaw. Meaning na okay yan. Walang leak yung ating ginawa. Okay na yan. Magpuproceed na tayo ng pagbabacuum. Pagka ganyang nasa final na tayo, yan ang ginagamit natin, nitrogen. Hanggang sa final flushing at saka sa pag-leak test, nitrogen na kasi malinis ang hangin yan. So yan, nag-proceed na tayo ng leak test at wala naman tayong nakita na mga leak o kahit na maliit lang. So ayos na yan. Nandito. Ayos na natin. Hindi naman nagbago. Proceed na tayo ng vacuum. Ito natin yung ating gauge. Ito na yung ating pampinali. Full vacuum ang gagawin natin kasi may natira pa tayo, ipabalaw natin. Yun, na-initial na natin. So, vacuumin natin. Yan, kakarga na tayo. Isilan lang natin siya ng positive 1. Kailangan balutan pa natin para pumasok kasi nagyayero na itong tangke. Stable lang natin sa positive 1.
Yan yung magiging initial natin. Oo, yun, okay na. Kunti pa. Yun. Ayun, oh. Ayos na yan. Nakakakuha tayo ng 0.8 amperes. Yan. Ang total natin ay positive 1 PSI. Ayan. So, okay, maganda yung init ng kanyang filter dryer. Ayan. Ayos na yan. Tayo na natin. Yan ha. Tingnan natin, pa. Tayo pa. Hindi pili. Hindi pili. Ayos na. Tingnan ko sa akin. Yun. So, yun nga, yung ating ginawa na isang Panasonic na tutor inverter. At tinisting natin siya. Tinignan natin yung temperature reading natin. Kung nakuha niya yung ating requirements na negative 10. Ako, negative 10 lang yung aking requirements. Kapag nakuha yun, ibig sabihin, kaya ng maganda ng gumawa ng yellow. Kasi yung 0, yellow na yun eh. Pero pagka negative 10, mas maganda. So, mas maganda kung nakuha niya yung negative 10. So, tingnan natin. Ayun, no? Medyo may karumihan. Mamaya alinisin natin. So, hindi lang negative 10. Negative 21 ang nakuha na. Ayun, no? Negative 21. Ang ganda. So, okay na yan. Ilinisin lang natin yan. Yung ilalim, ayan. Ang ganda ng ilaw niya, oh. Ayan, oh. Ilinisin natin yan. Yan ang ating ginawa. Isang Panasonic. Ayan. Naging problema nga niyan ay nagkaroon siya ng leak dun sa kanyang filter dryer. At pagkatapos nga natin mga system reprocess ay pinalitan natin ng bago at yan na. Okay na. So, okay na naman yan. Tagumpay naman tayo sa isang project natin. So, yan. Pinosper natin. Lilinisin na natin. So yan, nilinis natin yung kanyang mga plastic. Ay, okay na yan. Patutuyuin lang natin, ilalagay natin yan. So yun, okay na. Nalinis na natin. Ayan, oh. Ang ganda niya na. Ayan, oh. Ayos. So dyan po muling natatapos yung ginawa natin na isang Panasonic inverter. Na naging problema nga po niya na inabutas yung kanyang filter dryer at sabay system reprocess na at ngayon ay okay na. So maraming po salamat sa patuloy niyo pong pag-subscribe sa akin, pag-like at panood ng aking mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat at nawa po yung biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay